Nandito po sa ating studio ngayon si Mr. Michael Butia, boyfriend po ng OFW sa Riyadh na si Miss Jean Clarisan. Sumbong niya ang pambababoy at tangkang panggagahasa ng amo ng kanyang nobya. Babala po, maselan po ang mga video na inyo pong mapapanood. Kailan po pinadala itong video sa inyo ni Miss Jean? February 19 po niya pinasa sa akin yung video, sir. Ilang beses na nangyari ito? Bali, pangatlo na po na ito nangyari, sir. Natawagan niyo na po ba ang agency ni girlfriend? Yun nga po yung problema, sir, kasi yung agency niya, hindi ko po makontak. Sige po, wag ko kayo maglala. Meron tayong mga kausap dito sa OWA. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am Mariza. Good afternoon po, Sir Rafi. Andito po itong boyfriend ni Miss Jean Ramos. At maraming beses na po siya tinangkang gahasain ng kanyang amo at binabawi pa nga po, pinapakita nga ng ari. Hawak-hawak ko rin po, sir, ngayon ang information sheet ng ating OFW. So, matutukoy na po natin lahat yung kanyang local agent dito at same time po yung kanyang principal employer doon. Kaya agad-agad po, gagawa po tayong aksyon para po matulungan kaagad natin urgent ang kanyang pangangailangan. Ma'am Marisa, sobrang thank you talaga. Ma'am Marisa, God bless po. You are most welcome, sir. Ito pang isang nagpaparescue sa atin, ang kababayan natin sa Kuwait na si Diane Buizon Rosario. Nakuhanan po niya ng video ang kanyang manyakis na amo na pinagtangkaang siyang gahasain. Narito po ang video. Makikita po sa video ang ating OFW na nagpipipiglas habang ito pong kanyang amo, tinatangka po siyang molestyahin. Nasa linya po natin telepono si James Bauyon, ang kinakasama ng OFW. Kailan po pinadala itong video sa inyo? Nag-uusap po kami niya sa messenger, sir. Tapos pinarecord niya sa akin, sir. Sobrang takot na po siya. Simula po nung mag-usap kayo ni Mrs. hanggang po sa mga oras na ito, meron na ho ba kayong nakausap sa agency niya? Wala pa po, sir. Baka po kasi hindi ma-action agad. Kaya sa inyo na po kami humingi ng tulong. Sige po, sige po. Magandang tanghali po, Miss Marisa Cruz. Magandang tanghali po, Sir Rafi. Nakamonitor ata kayo kanina pa at narinig niyo po ang pag-uusap namin. Ano po? Sir, hawak ko po yung record ng OFW, kaya wala bang kawala. Tatawagin po natin yung welfare officer po natin para maipaalam po ito agad-agad. Salamat po. Thank you din po, sir. Nagpaparescue ang kababayan natin sa Saudi na si Miss Araceli Cayabyab. Gusto na raw kasi siyang patayin ng kanyang amo at 10 tao ang pinagsisilbihan niya. Narito po ang kanyang panawagan. Tulungan niyo po ako. Natatakot po ako rito sa bahay ng amo ko. Yung asawa po ng amo ko matawa. Akala ko po inutusan po ako lahat. Tapos po kanina wala po yung mga anak niya tsaka yung amo kong babae. Hindi niya po akong dinadala sa kwarto niya. Buti po nakatakbo po ako. Tumakbo po agad ako rito sa kwarto ko. Nagkulong po ako. Gusto ko na po makauwi para ang awa niyo na, Sir Tulfo. Ma'am Araceli? Opo. Bakit po kayo binabantaan ng inyong amo? Nung isang araw po, sabi niya, halika rito, may utos ako sa'yo. Sumunod naman po ako. Pero po, nung bago niya ako po inutusan, sinagi niya na po yung pick ko. Parang kinabahan na po ako, tapos yung titig niya po sa akin iba. Sabi niya, halika rito. Sabi ko, bakit po? Sabi niya, linisin mo itong CR sa kwarto ko. Sinagi niya po uli yung pick ko. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, gano'n. Sabi niya, gano'n, huwag ka magsusumbong kahit kanino nga. Patay ka pag sinumbong mo yan. Magandang tanghali po sa inyo, Keith Saporas. Magandang hapon po. Ito ba'y nakarating na sa inyo, sir? Kinausap ko po yung husband. Sabi ko, papatawagin ko yung counterpart agency namin sa Middle East para humakat-usap ang employer.
So, Okay, yung sandali po sir. Miss Araceli, ano pong gusto niyo mangyari ngayon? Gusto ko na po talagang makauwi sa Tulfo. Pero Yes, gusto sir. po ng ating OFW na makauwi na, hindi niya na po Opo, matiis yung sitwasyon. Yes, sir. Makipag-cooperate po kami sa counterpart Good. agency namin para humatawagan po yung employer. Magpapunta ho kayo ng inyong counterpart kasama po yung mga taga-polo para siya po ay ma-rescue at madala na po Yes, sa sir. ating embahada. Okay, Opo. sir? Yes, sir. Salamat po. Opo, Ma'am Araceli. Nagpaparescue ang kababayan natin sa Riyadh na si Miss Genevieve Ocampo. Daig pa raw kasi niya ang kalabaw kung patatrabahuin ng kanyang amo. Ibinenta pa siya sa iba na ito po ang kanyang panawagan. Sir Rapitol po, humihingi po ako ng tulong sa inyo, sir. Minsan po, hindi po nila ako binigyan ng privacy. Doon po sa dati kong amo, sa sala lang po ako natutulog, sir. Halos di rin po ako makatulog noon, sir, dahil padaan-daan sila. Ultimo sa paliligo ko po sa banyo, sir. Alam nila, grabe po ang trabaho ko doon. Ni wala po akong pahinga. Ni hindi po ako makaupo. Hayo po ang turing nila doon sa akin, sir. Hindi po sila makatao tumuring. Ngayon po, sir, nandito po ako sa bago kong amo. Halos pareho lang din po sila kung trumato ng tao. Halos wala din po akong privacy dito, sir. Ang kinakatakot ko pa, sir, baka po ibenta ulit nila ako sa iba. Pagkatapos po natin makipag-usap sa admin officer na si Flor Blasa ng agency ni Miss Genevieve na Janeville Manpower Resources Incorporated. Nakipag-ugnayan agad daw sila sa kanilang counterpart agency sa Riyadh para ma-rescue si Miss Genevieve. Para makasiguro tayo, inilapit din po namin ito sa POEA at OWA. Asahan niyo po, natututukan namin ang kasong ito hanggang sa mapauwi po siya sa ating bansa.